Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Ayan po yung ating mga pananahin dito sa ating himpilan at ika nga parang sinabing, dito kami, manonood kami ng live. Sabi nga, live daw yung gusto nila. Kaya instead na manonood pa sa cellphone, ito, ayan. Umaabot yata mga walo yung nandito sa ating himpilan at nanonood ng live ng broadcast ng ating programang Ratsada Balita ni Double J. Yan po. Siyempre magandang tanghali at maganda at masaya, masagana, masarap na pananghalian sa lahat ng ating kababayan, kaibigan at ka-BSCC. Siyempre ganoon na rin ang ating mga talagang sumusubaybay dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At araw ng Miyerkules, dapat dun sa mga magtutungo sa simbahan Baklaran, mag-ingat-ingat po at pagkakalimutan para hindi kayo matikitan ng mga pulis na mga dineploy mula naman sa kautusan ng Department of Interior and Local Government para sa mga ito yung mga tinatawag na memorandum para sa mga LGUs na ika nga kautusan na ang mga kapulisan ay talagang ikalat upang sa ganon maipatupad ng diretsahan at walang pag-aalinlangan para sa mga pasaway na mamamayan, yung mga matitigas sa ulo na hindi sumusunod sa health protocols. Sabi naman ni Monsignor Roland Duigan, magandang lalaking tanghali, idol pastor, mabuhay ka. Ang idol ko, walang kakupas-kupas sa gandang lalaki. Ginagaya lang kita, sinusundan ko lang iyapak mo, Monsignor Roland Duigan. At regards nga pala to the family circle, nakita ko ng isang araw nakapost, nakatulog ang iyong apo sa pagkanta mo. Wow, ang ganda kasi ng boses na dati nang naging yung singing idol way back 80 95 yan. Saka tapos din nasundan niya ng 2008 yan, naging mga singing idol si Monsignor Roland Duigan. At sabi naman ni Melda na gitara mula naman sa lalawigan ng Batangas, sabi na, hello po, good afternoon po Sir Javier. More power po sa programa nyo. God bless. At ulitin ko lang Melda, listen. Hindi ako kamag-anak ni Senator Grace po at lalong hindi ako naging kamag-anak din ng natirang action king ng Philippine movie, si Fernando po Jr. Javier apelyido ko. Thank you. Ayan, at magpapatuloy tayo para sa ating sinatagawang yung mga balita ngayong araw na to.
At bago natin atid ang ating balita ngayong araw ng Miyerkules, ingat-ingat muli sa ating mga deboto ng Simbahan Baclaran dahil medyo maluwag pa naman ang daloy ng trapiko. Ang importante lang sumunod sa health protocol para hindi matikitan. Mabigat-bigat din yung 1,000 na kakaharapin nyo dahil sa multa sa inyong ginawang paglabag sa health protocol. Hindi naman mahirap magsuot ng face mask at ng face shield. Walang problema ron, di po ba? Kaya lang kung nakakalimutan, lagi po ang inyong lingkod nagpapaalala. Sabi nga, ang gamot sa taong nakakalimot, paalala. Yan po ang laging ginagawa ng inyong lingkod. At dahil March 10 na, din sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, ngayong araw na to, ang malugod na pagbati ng inyong lingkod, mula pa rin dito sa ating ipilang Broad Streamcast Communicator sa pamamagitan pa rin ng ating programang Radsada Balita ni Double J. Yan po maligayang karawan at lalo-lalo na din sa mga nagdiriwang din ng kanilang anibersaryo. Kahit yan ay day sari, week sari, year sari, o month sari, o year sari, o ano mga anibersaryo. Maligayang anibersaryo po sa lahat ng mga nagdiriwang ngayong araw na to. Araw po ng Miyerkules. At araw ng Miyerkules, ano nga pala ang menu? Pag araw ng Miyerkules, kung di ako nagkakamali, ang alam ko, pakbet. Yan, pakbet ang alam ko. Pakbet na merong katuwang na prito. Ayan, prito, ano po? Kahit anong klaseng prito, pritong manok, pritong baboy, pritong baka, kalakambing, kalabaw. Pero iba, mas madalas pritong isda. Yahoo! Ayan. At ngayong araw ng Miyerkules, siyempre ang mga balita, narito muna po ang ating public service. Ika nga, announcement po sa ating mga kaibigan, kababayan, lalo na yung mga magtutungo dyan sa bahagi ng Southern Luzon, particular dyan sa may bahagi ng Tagaytay. Tagaytay. At magtutungo ng dadaan ng Tagaytay, pupunta ng Batangas, yung mga area na yan, pupunta ng lalampat ng Cavite bago makarating din sa Tagaytay dahil meron po nakataas pa rin sa alert level 2 ang Bulkang Taal. Naku, may pagbabanta na ang Bulkang Taal. At muling magbabalik, sabi nga, muling magbabalik ang pagputok. Pero wag naman sana dahil sa advisory po ng PBOC, nakapagtala ng 51 na volcanic earthquake, kabilang ang 41 na volcanic tremor sa paligid ng bulkan at tumagal na 1 hanggang 4 na minuto sa nakalipas na 24 oras. Ayan ang sinasabi ko kita nyo. Ayan na nga po ba At yun na nga, meron ding na-monitor na mahinang pagsingaw na may taas na 5 metro mula sa mga puma rolls o gas vent sa main crater ng Bulkang Taal. Labi pa ng PBOC, patuloy din ang pamamaga ng bulkan simula ng huling pagputok nito noong Enero ng nakalipas na taon. Kung kaya't pinaalanan ng PBOC ang publiko na nasa ilalim ng alert level 2, maaari magkaroon ng biglang pagputok ang bulkan at makaka-epekto sa paligid ng Taal Volcano Island. Mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa Volcano Island na diniklara ng permanent danger zone. Kaya po yung mga nandyan, huwag na muna magtutungo sa Tagaytay o Taal dahil may alert level 2 na po. Pero ganun pa man, paliwanag pa ng PBOC, hindi muna nila binibigyan ng ayuda na para ng advisory para lumisan na itong mga nandyan sa may ilang area. Huwag lang dito sa crater. At sa malapit sa tinatawag na yung mismong pinaka at least danger zone. Yan po. Hi, Miss Josephine Roquera. Good afternoon. Double J. Blessed Wednesday. Keep and safe. God bless. Always. Lunch po tayo. Menu. Ginataan na gabi. Wow, ginataan na gabi. Yung laing okay, sarap niyan. Nako, sige. Makita kitang busog na rin ako. Tayo yung unang subo para kay Double J. Okay, thank you, Josephine. Just stay put. Yan po mga tapan natin.
Kabilang na po ito si Melda na gitara at si Monsignor Walandigan. Wala pa nga si Angel wala pa si Maria, wala pa si Superior, then the other, yan po. Lalo na yung miss natin, si Miss Lilian Gabriel. Ayan po, dako naman po tayo sa lagay ng panahon. Kung kahapon wala tayong ibinigay na advisory sa lagay ng panahon dahil wala naman po. Everything is alright. Sabi nga, pag wala tayong advisory ng lagay ng panahon, ibig pong sabihin, maayos ang ganda at kondisyon ng ating panahon. Yan po, di po ba? Yan. Sa ating lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa, isang low pressure area sa bahagi ng Mindanao. Kaya walang dapat pag-alala yung mga taga Northern Luzon at NCR, bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, medyo mahagip-hagip na po yan, ano? At kanina po sa umaga sa weather bulletin ng Pag-asa, huling na matanda ang LPH sa layong 895 km ng Silangan Timog, Silangan ng Davao City. At sinabi pa ng Pag-asa weather forecaster si Benison Estrella na malayo ang chance na ito ay maging isang ganap na bagyo. Ayan, wala na kayo dapat alalahan, hindi na magiging bagyo. Ayan. At sabi naman ni Melito Rodelio Militante, tapa natin yan. Gandang lalaki ka talaga, Sir Joseph. Gandang tanghali sa iyo, Melito. Nang bola ka na naman. Kaya miss natin si Miss Lilian Gabriel. Good PM po, Double J. More power po to your program. Keep safe and good health always. God bless us all. God first. Tama. Thank you Lilian. At may follow up pa si Lilian. Dan, sorry. Okay, thank you. At tuloy natin ang lagay ng panahon. Wala raw pag-asa na maging ganap na bagyo itong nasabing LPA ayon pa sa Pag-asa. At kumikilos ang LPA patungong kanlurang direksyon at maaaring tumama sa timog na bahagi ng Mindanao bukas, araw ng Webe. At tatawirin ang sama ng panahon ng iba pang bahagi ng Mindanao hanggang sa darating na araw ng Biyernes. Ayan po maaari din niyang makiat ito patungo sa Caraga Region at tatawid sa timog na bahagi ng Visayas hanggang sa araw naman ng Biyernes. Ayun na yung paglalakbay niya. Puro yung side yung side area ng ating bansa. Nilinaw naman ni Estrella na anuman na maging galaw ng LPA ay magdudulot ito ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa simula ngayong araw hanggang sa darating na Biyernes. Samantala, apektado pa rin ang umiiral na Northeast Monsoon o amihan ang bahagi naman ng Northern Luzon. Okay lang. Kasi yan pong amihan, yung monsoon na yan kasama na yan, magkasama yan, yung amihan. Lamig naman ang dala-dala niya, kaya swerte naman taga Northern Luzon. At yan po ang lagay ng ating panahon at kasama na yung ating kanina binigay na public service. Dadako naman tayo sa ating mga balita. Narito po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Lockdown sa Barangay West Camias sa Quezon City, pinalawak pa. Ibig sabihin, maraming na lockdown dito ng mga barangay. Dalawang barangay sa Manila o sa lungsod ng Maynila, isa sa ilalim sa lockdown. Mukhang maraming magla-lockdown ngayon Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nag-request ng panibagong 300 contact tracer sa DILG. Iba't ibang grupo nagkaisa para gabayan ang mga nais magnegosyo. Magninegosyo Iba naman magsasarado natin ang mga hanggang sa mga susunod na araw, lalo pat ngayon napakabilis ng mga transmission ng COVID-19 na yan, yung UK na yan, mga pandemic talaga. Wala naman, sa mababang kapulungan ng Kongreso, hindi raw maayos na pagpapatupad ng mga credit stimulus
nag-aambag sa pagdami ng walang trabaho. Hatid natin ang buod ng balita na yan mamaya po. DOTR pinagutos ang striktong implementasyon ng health protocol sa mga public transport vehicle at maging sa mga terminal. Dapat lang. Samantala, mga Pinoy na walang trabaho, nasa 4 na milyon na. 4 na milyon na. Marami-rami na yan. Ako, baka madagdagan pa yan. At kaugnay sa nangyaring pagkamatay ng siyam na aktivista sa bahagi ng Calabarzon, PNP IAS magsasagawa ng motu proprio investigation sa Calabarzon crackdown. Hepe ng All-Women City Mobile Force Company, inaming malaking hamon ang pagbabantay sa mga quarantine control checkpoint. Nahirap talaga sa ating mga kapulisang babae. Pero ganun pa man, nasa training sila, haba ng pasensya nila, kaya kaya nila yan. At isang tidjacking sa dagat ng Tawi-Tawi na pigilan ng Philippine Navy. Mabuti naman at nakabantay ang ating mga Philippine Navy. At yan po ang ating mga ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Webes. Bago po tayo dumako sa ating mga buod ng mga balita, oras po sa buong Pilipinas. Ito po, ganap ng alas 12:18 ng tanghali dito pa rin sa bansang Pilipinas. Kaya yung mga nandun na mga kababayan natin na mga nasa iba't ibang bansa at pawang mga nakamonitor, alam niyo na po kung anong oras dyan. Yan lang po oras natin dito sa ating bansa, alas 12:19 na. At sabi naman ni Melitor Delio Militante, napaka-concern talaga nitong artista na to. Kumusta na nga pala yung pagbabalik mo sa showbiz? Melito, sabi niya, kain tayo, Sir Joseph, ulam, laing at grilled yellowfin. Tira pa kagabi. Talaga itinira mo yan dahil paborito. Pares pala kayo ng ulam ngayong araw na to ni Josephine Roquero. Yan, siya ay gatang laing din. Sabi niya, ginataang gabi. Ibig sabihin, kagabi pa rin yun. Ginataang gabi. Tapos ka naman, laing at grilled yellowfin. Natira pa, kagabi. Yeah. Yung mga talaga sumasabak sa mga pagente, no? Na hindi nagkakalayo ng mga karakteristik. Ika nga. Katulad dyan, sabi ni Melitor Delio Militante. Kaya po dati yung dating Mr. Philippines. Way back yung in between ng 70s, 80s, yan. Yan lang. Ayun ang manalo, nag-giveaway. At ganun din si Mr. Josephine Roquero, naging Binibining Pilipinas candidate ng way back 80s. Yan. Mga tapos si Miss Lilian Gabriel. Ang ganda ng boses niya, mga kaibigan, kababayan ka BSCC. Ang ganda talaga. Yung bang hindi ka makatulog, stress ka, pakinggan mo yan sa kanyang programa. Nako. Sabi siya, habang natutulog ka, habang naririnig mo, parang ayaw mong matulog. Ayaw mo ipikit ang mata mo kasi gusto mo tapusin ng kanta. Ang ganda ng boses. Miss Lilian Gabriel. Thank you. At narito po ang buod ng ating mga balita. Pinalawak na ng Quezon City Government ang pinatutupad na lockdown sa Barangay West Camya sa lungsod. At nitong nakalipas na March 3 na ilalim sa Special Concern Lockdown ang number 46K9 Street sa naturang barangay matapos na ma-detect ang 3 kaso ng COVID-19. Itinuring bilang hotspot ang compound na merong 27 pamilya na mga umuupa at informal settlers. Sumailalim sa RT-PCR test ang 72 katao, 72 katao sa nasabing lugar at lumabas na 28 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng nakakahawang sakit. At matapos ito, pinalawak ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit ang granular lockdown sa number 47 hanggang 50 ng K9 Street kung saan apektado ang karagdagang 12 pamilya na merong 12 pamilya na merong bilang ng 38 katao.
nakatakdang sa ilalim sa RT-PCR test ang 12 pamilya ngayong araw hanggang sa susunod na mga araw. O, ibig sabihin ngayon po linggo na to, nakatakdayan ha. At maliban sa mga nabanggit na lugar sa Barangay West Camyas, narito 11 pang mga lugar na nakailalim sa localized lockdown. Dami nito mga kaibigan. Ang mga nasabing mga lugar ay ang bahagi ng Durian Street sa Barangay Pasong Tamo, El Pascual Street sa Barangay Baysa, De Los Santos Compound, Heavenly Drive sa Barangay San Agustin, 49 at 51 E. Rodriguez Sr. Avenue sa Barangay Doña Josefa, Paul Street at Tadeo Street, Jordan Pike Home Subdivision, Doña Carmen sa Barangay Commonwealth. Number 64, 14th Avenue sa Barangay Socorro. Number 64, B. Agno Extension sa Barangay Tatalon. Number 237, Apple Street sa Barangay Maharlika. Number 90, Gonzales Compound sa Barangay Balon Bato. At kasama na rin po ang number 24-4K 6th Street sa Barangay West Camyas, bahagi ng Sitio 5. At Jose Abad Santos sa Barangay Santa Lucia. Yan po. Yang mga 11 pang mga lugar na at least medyo nakaisa ilalim sa localized lockdown. Dami na. At sa nasabing 12 lugar na nasa special concern lockdown, kabuang po 172 pamilya ang apektado at patuloy at sinasagawang swab test. Samantala, pinagutos naman ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Police District ng mga barangay at city officers na istriktong ipatupad ang mga ordinansa upang maiwasan pa ang pagkalat ng COVID-19. Naku, maraming pasaway. Ayan, yung mga pasaway na yan, lagi na lang natin sinasabihan na hindi naman napakahirap na magtuot ng face mask o face shield. Diba? Lang naman yun eh. Yep. At sa kaugnay na balita, ipinagutos naman ni Mayor Go Moreno ng Maynila ang 2 barangay sa lungsod na sa ilalim daw to sa lockdown. Yeah, pumutok na yan. Ayan, sa kabila ng tuloy-tuloy yung nasagawang vaccination program ng lungsod ng Maynila, pero hindi pa rin nakalistot. Ayon sa Manila Public Information Office, ito raw ay dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa nabanggit na 2 barangay. Pinirmahan ng alkalde executive order sa barangay 351 at 725. Magsisimula ang lockdown bandang alas 12:01 bukas ng hating gabi. Ibig sabihin, mamaya po ang gabi yan, March 11. So, papasok ang alas 12:01. So, Webes na yun hanggang 11:50 sa araw naman ng linggo, March 14. So, tatagal po yan ng March 11 hanggang March 14. Maliban dito, sa ilalim din sa lockdown, 2 hotel sa Barangay 699, ang Malate Bayview Mansion at ang Hope Inn Hotel. Sa Malate Bayview Mansion, na-detect ang 14 na kumpirmadong kaso ng COVID-19, habang 3 naman sa Hope Inn Hotel. Ayan, pumako. Dapat Mayor, dagdagan po yung mga inyong mga contact tracers dyan sa inyong lungsod. Lawak-lawak na Maynila, iba dyan baka nagtatago. Talagang mga yan ang diniplo na para magkalat ng nasabing epidemya. Oras dito sa ating bansa, ganap na pong alas 12:25 ng tanghali. Yahoo! Sa mga kumakain, kain lang po. Lalo na sa ating mga kaibigan, kababayan, na mga nagtatagawa ng kanilang ayun pong lunch break. Samantalahin ang oras. Lunch break at mamaya, konting oras na lang, merienda naman, di po ba? Muli paalala na inyong lingkod sa mga nagsasagawa ng kanilang pananghalian ngayong araw na to, huwag pong kakalimutan ang baso ng tubig ilagay harapan. Sabi nga, ang gamot sa taong mga nakakalimot, paalala. Samantala, nag-recruit na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 300 contact tracers para sa makontain ang pagkalat ng COVID-19 sa harap ng pagtaas ng mga naitatalang kaso kada araw sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Benjamin Avalos Jr., Yumulat na siya kay Interior and Local Government Undersecretary Bernard Flores Jr. para mag-request ng mas maraming contact tracer.
Noong nakaraang taon ay umabot lamang sa 46,338 contact tracers ang nakuha ng DILG mula sa kanilang 50,000 na kwota. At ganito karami ang kanilang kinuha upang sa gayon ay matunto ng mga close contact ng mga COVID-19 infected patient sa buong bansa. Natapos naman ang kontrata ng mga ito noong Disyembre 31 ng 2020 at paliwanag ng DILG, tanging 15,000 contact tracers na lamang kanilang kukunin ulit dahil sa limitadong budget. Ayan po. At least, naganda naman tinrabaho ng mga contact tracers natin na bago natapos ang taon 2020. Anyway, maraming salamat kay Louie at kay Telma Ilagan. Sabi ni Louie Del Rosario, magandang tanghali. Sabi ni Louie, magandang tanghali, macho, guapito. Stay safe. At kay Telma Ilagan naman, good po. Good po, Sir More. Sir, more power po to your program. Sabi ni Telma Ilagan. Thank you. Baka hindi pa kayo nagla-lunch, ha? Lunch muna, huwag kakalimutan. At dapat din, pakinggan nyo rin ang boses niyan, si Lilian Gabriel sa kanyang programa. Ay, nako, kung meron kayong kinakaharap na problema, tanggal ang problema. At as per Miss Lilian Gabriel, miss namin yan, 8 glasses of water a day, that 330 ml kada inom. So, 2.6 liters in a day para po hindi tayo magkasakit. Maganda nga niyan. Maganda talagang pamprevent talaga yan. Nagaling na gamot yan sa pampalakas ng katawan ng tubig. Napaka-importante. Sabi nga, mawalan ka na ng kuryente. Huwag ka lang mawalan ng tubig. At tuloy po tayo sa ating mga balita. Samantala, iba't ibang grupo. Yan, nagsanib puwersa ang Junior Chamber International, JCI. Ito po yung Junior Chamber International dito sa ating bansa. At sabi nila na itong sila raw, magsasagawa nga nitong para gabayan ng mga magnenegosyo. At sabi nila, startup village upang matulungan at mabigyan ng tamang gabay ang mga nais na magnegosyo. Kaya sila nagsanib. Isang memorandum of agreement o MOA ang nilagdaan ni na JCI 2021 National President at Tingog Party List Second Nominee Judge Arboque Asidre, Startup Village Chairman J. Bernardo at President Carlo Calimon para rito. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng 40 Under 40 program ng JCI, isang non-profit organization na binubuo ng mga individual na edad 18 taong gulang hanggang 40 taong gulang ay handang humarap sa mga hamon na dumarating sa ating bansa. Layunin pa ng proyekto na mabigyan ng tamang gabay ang mga nais magnegosyo upang maging mga responsable ang mga ito sa mga kanilang pagninegosyo. At sinabi pa ng pagtuturo ay daraan sa virtual classes at group, individual mentoring ng mga eksperto mula sa iba't ibang industriya at akademya. Ayon pa kay JCI President Asidre, dapat maging handa ang mga batang leader na harapin ang pagsubok na dala ng COVID-19 pandemic at tumugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Buti na lang may mga ganyang grupo na ang aim is benefit for the people, not benefit for or interest of individual. Di po ba? Mabuhay kayo sa inyong ginagawang ganyang mandato at katulong nyo ang inyong lingkod. Ano man ang dapat natin na paihatid para sa mga mamamayan. Sabi ni Miss Lilian Gabriel, ang tubig ay buhay. Oo naman, tubig talaga buhay. Pero minsan, ang tubig ay nakamamatay pag hindi ka marunong lumangoy. Lalo na naman nagpupunta sa swimming pool, sa dagat, sa tubig dagat, sa tubig ilog. Kailangan mag-aaral ka muna lumangoy. At kasi kung hindi ka mag-aaral lumangoy, pupunta ka sa mga ilog at dagat at swimming pool, marami ka maiinom na tubig. Oras sa ating bansa, ganap ng alas 12:30 o 12:30. Yan ang pananghalian. Kaya nga, ang bilis ng oras. At mula naman sa mababang kabulungan ng Kongreso, hindi raw maayos. Alin? Yun na tawag na credit stimulus. Tingnan natin ang buod ng balita.
Naniniwala itong si House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda na nakapagdadagdag sa pagdami ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa ang kabiguan sa wastong pagpapatupad ng credit stimulus. Yeah. Bakit kaya? Ayon kay Salceda, na isa ring ekonomista, patuloy pa rin ang risk-averse na hakbang ng mga bangko kung saan mas nilalagay nila ang kanilang mga pera sa trading operation kaysa ipautang ito. Hindi rin anya kaagad nilalabas ng executive branch equity infusion sa ilalim ng Bayanihan 2 para sa Government Financial Institution. Ayan po yung tinatawag na GFIS. Bukod dito, naglabas pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga mas maigpit na guidelines sa pautang. Sa kabila ng expansion ng kanilang monetary policy, gayunman, sinabi ng kongresista na kailangan na maging mas ambitious ang vaccination program ng pamahalaan at hindi lamang basta umasa sa mga donasyon. At sa pamagitan na mabilis na vaccine rollout, nakasalalay ang pagbangon din ng ekonomiya ng ating bansa, bukod pa sa inasang malilikang trabaho para sa mga Pilipino na sa ilalim ng CREATE Act. Bukod dito, kailangan ding maibalik ang public transport para magkaroon ng manufacturing o industrial growth. At sinabi pa ni Representative Salceda, matapos na inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA ang resulta ng kanilang latest labor force survey kung saan natukoy na umakyat na sa 4 na milyon ang bilang ng unemployed na Pilipino simula noong Enero ng 2021 at mas mataas kumpara sa 3.8 milyong naitala noong Oktubre ng nakaraang taon. Ang hirap-harapin ng mga ganyan, ano po, sa kabila ng yung mga dating, alam mo, nagtatrabaho, nagtataguyod ng pamilya, biglang kulap. Di po ba? Kaya epekto pa rin ang kinakaharap natin na worldwide naman ang pandemic niya. Kaya sana po, pakiusap natin sa ating mga lahat ng mamamayan na para wag na tayo matulad, magaya sa ibang bansa na masyadong mabilis ng outbreak ng mga pandemic na yan. Hilas one. Tulong-tulong tayo. Baga, may makita ka na hindi naka-face mask, sabihin iba kasi nakita hindi naka-face mask, hindi naka-face shield. Parang sabi, bahala ka, sabihin mo. Hindi ganun Pwede natin sabihan, boss, hindi, wala akong pandemic. O, kahit na po, baka mahawa ka sa iba. Yun lang yun di ba? Yung sinasabi natin, ugnay-ugnay Yun lang po. Kasi di tayo magtutulong-tulong ang mangyayari na parang nilulugmok natin ang ating mga, hindi lang ating mga kababayan, kundi ating bansa. Lalo na ang pagdarahop ng ating ekonomiya na siyang pinagkukunan ng ating mga kabuhayan. Sabi naman ni Christopher Del Santos, ito po yung isa sa mga top commentator natin na talaga nagbibigay ng mga komente. At buti naman binibigay niyang mga komento, aware tayo. Sabi ni Christopher Del Santos, nagising na si Mayor Joey Belmonte ng Quezon City. Maghihigpit na daw sa health protocol at ang ilang barangay baka i-lockdown kung kinakailangan. Totoo yan. Alam mo naman kasi kahit pa paano meron silang monitoring. Minsan tinitignan nila sa monitoring, ang mga ina-assign sa monitoring na tignan nyo, hindi lahat. Yung iba dyan, walang wenta Huwag mo na i-monitor yan. Monitor mo yun talagang at least. Nandyan na more on public service at more on tagagising. Kaya di sa mga comment mo, Christopher Del Santos, tama, pagpatuloy mo yan. At habang nandito tayo sa ating programa, hindi tayo mangingimi na kumatok. Sabi nga at di tayo nangingimi na manawagan. Sabi nga, di po ba, ang gamot sa mga tao nakakalimot, paalala. Kaya tayo tagapagpaalala. Anyway, yung sinasabi mo, Christopher Del Santos, nagising na. Oo nga. Actually, kanina kababalita lang natin, dito kasama sa kanina ating mga balita, ang daming ni-lockdown sa kanyang lugar dyan, sa bahagi ng Kamya, sa Quezon City. Kailangan pala ganun na mangyayari sa isang lugar ng syudad, dadagta itong nasabing pandemic para sa ganun magigising ang mga namumuno. Christopher Del Santos. Anyway, at pagpatuloy mo yan, nandito lang, yung lingkod, at talagang
ano man ang iyong mga komento, ano man ang iyong mga panawagan, banggitin natin talaga yan. Sabi naman ni Melito Rodelio Militante, kadalasan kung sino pa ang mga nagpapatupad ng health protocol, sila pa ang di makasunod, sila pa ang walang suot na face mask. Oo, totoo yan. Ang dami kong napansin yan. At talaga alam mo ginagawa ko. Hindi ko siya ikukundinahin. Lapitan. Meron akong sobrang face mask doon. Bibigyan kita. Hindi. Meron ako. Nandun lang. Naiwan. Naku. Mapipilitan ka bumalik na sa opisina mo. O di balik sa opisina na. Di ba? At least yun sa atin, hindi natin siya, walang typical torture. Kumbaga, wala tayong, hindi natin siya kinundina. Pinaalalahanan lang, di ba ba? Sabi naman ni Josephine Roquero, sa dami ng matitigas ang ulo, lumalaki na ang apektado ng virus sa Manila. Sa Manila ay magkakaroon ng lockdown at QPAS at curfew. Totoo yan. Yan nga, yung mga nangyari kanina na binalita nga natin na 2 barangay at 2 hotel. At di lang yan. Ito pa yung huli, base dun sa percentage, nasa 67% na yung kinakailangan na magpatupad na si Manila Mayor Isko Moreno ng tinatawag na at least curfew at saka yung quarantine pass. Ayan po. Ganun pa man, ganun din sa Caloocan. Kaya po, paalala sa mga kababayan dyan sa Caloocan, yung mga kinakailangan mag-stack na kayo. Dahil unang-una, magpapatupad si Mayor Oscar o Oka malapitan ng tinatawag na quarantine pass. Hindi kayo basta makakalabas at di rin kayo basta makakapasok. Ganyan, ha? Kaya kailangan at ganun din ang curfew, mas ahabaan. Alam nyo ang curfew na ipatutupad sa Caloocan, magsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Kita nyo na yan? Kaya doon sa mga matitigas sa ulo, multa, abutin nyo. Sabi pa ni Josephine Roqueron, mabot na sa 600,428 na ang may virus na sa Manila. Ang alam ko, Miss Josephine, hindi lang sa Manila, buong Pilipinas na yan, yung total update mo na yan. Ayan po, hindi ko na nga alam masyadong ginagamit dito sa atin dahil alam kong aware kayo. So, makakadagdag lang sa ibabalita natin, mas maganda kumuha na tayo ng iba na yung mga at least hindi na nalalaman para at least aware kayo. Yan. Sabi pa ni Christopher De Los Santos, malaking tulong nga ang nagagawa na katulad nyo kasi nakakatulong tayo sa local government na ipaalam at parating sa kanila ang mga nangyayari na hindi nila nalalaman at hindi napapansin. Correct ka dyan. Isa sa mga aim na ginagawa ng inyong lingkod. Ika nga sabi ko, ako nakatanim na sa isipan ko yung ang gamot talaga ng mga taong nakakalimot, paalala. Wala naman masama rin na paalala mo. Paalala mo, hindi mo naman siya kinokondina or what Ang ano lang bilang namumuno, kung ano man yung pinatutupad mo, una kang gumawa bago mo ipagawa sa iba. At lang na makakabuti sa bawat isa. Di ba? Yan ang importante. At maganda. Thank you, Christopher De Los Santos. At kaugnay sa pinag-uusapan natin, ito po pinag-utos naman ng Department of Transportation o dito OTR, restriktong implementasyon ng health protocol sa loob ng public transport, vehicle at mga terminal sa buong bansa. Totoo yan. Ayan, isa rin sa mga kinakalampag ko yung malaking mama na yan Minsan tatek ko na lang yan si Secretary Tugade, check. Mukhang natutulog yata yung bata mode sa ganito area. Meron thank you, Joseph. Sabi ni Josephine Roquero, yes, sir. Buong Pilipinas na, yun nga, hindi yung Manila lang o Metro Manila lang. Buong, yan yung statistic natin right now, all over the country. Buong Pilipinas, yan po ang tali ng bilang ng may virus na tinamaan. Pero, kung sasabihin natin, pag narinig ng tao, sasabihin, ang dami na, 600 na pala, ang dami na. Hindi, yun po yung overall. Pero, yung in the rest, andyan po yung bilang ng mga, umabot na rin po sa mahigit 500,000 naka-recover. So, kung mayroon na lang pong natitira ngayon ongoing para sa treatment nila, nandyan pa po sa mahigit 30,000. Yan.
At sabi naman ni Militar del Militante, yan kasi hirap sa ating mga Pilipino, puro reklamo, puro puna sa ginagawa ng ating pamahalaan. Di na nakakatulong, mga perwisyo pa. Ay nako, ang dami nan. Kaya sabi ko, minsan binabanggit ko na lang na siguro bago natin linisin yung bakuran man ng kapitbahay natin, unahin natin linisin yung bakuran natin, di ba? Yung baga, puna ka ng puna. Yun po, mamaya ibalik sa'yo. Ha? Napansin mo tong bakuran ko na ganito. Tignan mo yung bakuran mo, mas matahol pa. Di para kasi nampal. Salita lang yun, buti na yan, sinampal ka na lang eh. At least mararamdaman mo na yung sakit na, aray, nampal ako, gano'n. Pero yung sinabi, nakatanim na sa isip mo yun. Parang sinabi mo, ba yan? Abang buhay akata akong magiging tanga. Diba ba? At puna ka ng puna. Ang dami na din nasabi. Yun lang ang sinabi ng kapitbahay mo, kapraso lang eh. Kaya tama, sinasabi mo, Militar Rodelio Militante, na marami talagang ganyan. Hindi na nawawala yan. Kumbaga yung mga nanggaling sa makapagsalita lang, makapagsabi lang, hindi niya muna inisip, di ba? At tuloy natin yung sinasabi nga ng pinagutos ng DOTR, yan po, yan, sa mga tinatawag na mga pampublikong sakyan at sa mga terminal, yan, mahigpit ang health protocols. At di lang po yun, ha? Ora mismo, hindi ka na makakapag-reklamo o ika nga makakapag-hingi ng dispensa dahil, andyan nakita ka na yan yung ginawa mo eh. Hindi mo pwede sabihin nakalimutan ko sir, dahil multa ang aabutin. Kaya yung mga gustong maperwisyo ng halaga 1,000, pinaka-minimum po yan. Ganyan, magpatuloy nyo, tigas ang ulo nyo. Ganyan. At ito'y binabangan ni DOTR Secretary Arthur Tugade ang direktiba sa lahat ng transport sector na tiyaking stricto itong na ipapatupad ng mga nakatalagang enforcer at transport marshal. Pinagutos din ni Tugade sa enforcer mula sa Land Transportation Office, LTFRB, LTO, at train marshal na siguruhin na susunod ang social distancing sa loob ng public transport vehicle at transport terminal. Pero ganun pa man mga kaibigan, kababayan, ka-BSCC, no? Ang namumultahan lang yung mga hindi nakasuot ng face shield o face mask. Lalo na doon sa mga kailangan magsuot ng face shield. Kung sa labas ka naman at you're walking alone, kahit di ka na magsuot ng face shield, basta naka-face mask ka lang. Yan po ang mga namumultahan. Pero speaking about yung social distancing, na ganyan, kung makikita naman na ang nangyayari, nagsisiksikan kayo na, which is pwede naman kayo yan, hinuhuli. Yan na, nagkakaroon kayo ng tinatawag na at least hindi naman community service dahil lalabas ka rin. Kumbaga, mabibriefing ka ron, lahat ng sermon, aabutin mo, tanggapin. Yun lang yun At dapat din daw anyang matutukan na nakasuot na face mask at face shield ang mga lahat ng mga commuter na papasok sa mga terminal at hindi dapat magpakampante sa lahat dahil nandyan pa rin ang COVID-19 na hindi naiisip ng ating mga ibang matitigas ang ulong mga kababayan. Maliban na dito, sinabi rin ng kalihim sa public transport operator na tiyaking ligtas at maayos na disinfect ang kanilang mga sasakyan. Sinikayat din ito ang mga commuter na maging mapagmatsyag laban sa mga lumalabag sa health protocol. Ibig po sabihin, gaya ng binabanggit ko kanina, tulong-tulong tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na wala akong pakialam sa'yo, bahala ka, basta ako naka-face mask. Hindi ganun di po ba? Ulitin ko lang po sinasabi ko, ang gamot sa mga taong nakakalimot paalala. Ano ba naman yung sabihin mo? What? Wala kang dala. Kalimutan mo. Sige, bigyan kita. Yeah. Sige, laki pa ng utang na loob sa'yo nun. Pero kung sasabihin, bakit ba? Kung ayoko yun. Siguro ako, gano'n, talaga ayaw mo. Ako na mismo magpapahuli sa kanya. Kasi hindi natin alam kung carrier siya. O kung hindi man siya carrier at matigas ang ulo niya, nagkaroon siya, ang dami niya pang idadamay. Gano'n lang naman kasimple yun. Na gusto natin buksan ang isip niya. Ano ngayon? Parang wala kang pakialam. Wala kaming pakialam. Para sa dami, wala ka rin pakialam sa mga pamilya mo. Una na. At kalugar mo at sa ibang mga tao pa. Pahuli na kita. Ako gano'n. Pahuli ko po. Sorry. Pag sino man tama ng ganyang sitwasyon,
pasensyahan na lang. Kung may galit ka sa akin, sige, reklamo mo ako. Dahil una kitang nireklamo. Dahil ang tinitignan ko rito, ang kalagayan ng ating mga mamamayan, lalo na ng pamilya mo. Ganun lang po yun, di ba? Sabi ni Miss Josephine Roquero, correct. Oo naman, correct talaga yung mga ganyang mga ibang lahat na po, hindi ko man nilalahat eh. Lahat lang ng mga matitigas ang ulo. Sobrang tigas ng ulo. Meron pa po nagsasabi para sa inyong kabatiran na ang salita is kahit naman nasan ka kung tatamaan ka. Oo nga andun na nga tayo Pero dapat lang siguro na sumunod. Yun din mo naman kung wala namang masama kung at least nandun na prevent mo, di ba? Para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Hindi mo sasabihin yung hindi, matibay ako. Lakad ko, di ako pwedeng dapuan ng mga ako. Ay nako. Pero sabi ni Christopher De Los Santos, alam mo, Kuya Double J, kapag nagtanong ka sa mga empleyado ng City Hall na kung nasan si Mayor Joy, ang isasagot sa'yo, wala po yatang mayor ang Quezon City. Narinig ko na yan. Ang pinagtataka lang natin is mismo internal na yan pinag-uusapan natin dito, internal na yan. So, ibig sabihin, hindi mo pala kalyado lahat ng mga empleyado rito. Ibig sabihin, hindi ka binoto. Hindi yan ang bottom, ang pinaka-bottom line dyan is maraming nadismaya. Dahil nung una, okay, ganyan. Pero nang dumating itong habang tumatakbo si araw, ito nakikita na nila, nalalaman na nila na ganito pala. Andun yung nagkaroon to lang disappointment ng bawat isa. Na kaya ganun ang mga sagot ng iba na. Sabi nga niya, ulitin ko sabi ni Christopher De Los Santos, alam mo Kuya Double J, kapag nagtanong ka sa mga empleyado ng City Hall na kung nasan si Mayor Joy, ang mayor po ng Quezon City yan ang sasagot sa iyo, wala po yatang mayor ang Quezon City. O, kita nyo na. Hindi na tayo nagtataka sa mga ganyan. Di po ba? Internal na yan what if yung mga nasa labas pa? Mga totally disappointed sa mga nangyayari. Lalo yung lumalaban tayo ng hilaswan dito sa mga pandemic na to, gabi. At samantala, ito po, ang isa pa sa nakakasama ng loob sa atin. Pero wala tayong magawa kaya nga, para maagapan natin to, at sabihin natin, lumulobo ng ganyan, alam naman natin ng darating mga araw at panahon na may malalampasan din natin to. Kaya lang masakit dahil po umabot na sa 4 na milyong mga Pilipino walang trabaho hanggang nitong nakalipas na itong Enero ang bilang at hanggang ngayong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 8.7% na unemployment rate na ikatlo sa pinakamataas simula noong Abril ng 2005. Sabay din nito ay tumaas din ang mga bilang ng mga underemployment o mga empleyadong naghahanap ng trabaho na merong malaking sahod. Nababahala naman ang mga eksperto na lalong tataas ang nasabing bilang ng unemployment kapag nagpatupad muli ng lockdown. Nauna nang nagpahayag ng acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Cendric Chua, ito po yung taga-neta, na ang ating ekonomiya ng bansa dahil nagsimula na ang vaccination program ng gobyerno. Tama naman yung mga ganyang bibitawan mong pampalubag loob, di po ba? Kaya lang hindi matalino rin natin mga kapwa Pilipino na hindi aasa sa mga sinasabi. Kaya kailangan kumilos lang po. Nakakalungkot dahil wala tayong magawa pare-pare tayong lumalaban pero ganun pa man, tulong-tulong lang. At pairalin na natin yung pinaka-wise decision bago tayo gumawa ng anumang hakbang. At sabi ni Militar Delio Militante, nung nagigpit ang ating pamahalaan sa pandemya ng ilang buwan, pilit pa ding lumalabas nung nahawaan ng virus. Sino ang gagastos? Di ba gobyerno din? Tapos sisihin pa din ng gobyerno. Walang pagkakaiba. Yan. Ang sabi ni Ardelio Militante is sisihin ang ating yan. Gobyerno. Walang pagkakaiba yan nung panahon ng Marcelo. Madami na gusto kalayaan.
nasasakal daw na daw sila sa panahon ng diktadorya Marcos. O ngayon, nagkaroon ng demokrasya sa pamagitan ng taong bayan, may napalaba ang pangkaraniwang mamamayan. Sila rin lang nakinabang. Nagpayaman ngayong panahon ng pandemya, marami na rin ang nagpapayaman kasi ang virus business yan. Ang malinaw po yan. Pero ganun pa man, isa pinakamagandang, dapat natin gawin dito. Alam natin na, yan, okay, ano yan eh? Ano na yan eh? Yung tinatawag na global na yan eh. No? Nagagawa na yung, sabihin na natin na, may mga nagpakana po ng ganyan para maging yung globalization is control by the whoever. Kaya gawin na lang natin siguro is laban na lang tayo. Matuto tayong lumaban. Wag na lang dumating sa punto na, teka, sandali. Masyado ng control hawa ka na sa leeg eh. Kailangan nating umalma. Yun po. Sa ngayon, at darating yung mga araw, panahon, malalaman din natin ang pinaka-importanting dapat natin gawin, magkaisa tayo. Sa bagay na yan, ha? At totoo yan sinasabi mo, Milito. At sabi naman ni Luis Del Rosario, Christopher De Los Santos, large ang t-shirt mo, di ba? Yan. At sabi naman ni Barry Barrera, ganda rin ang boses nito. Itong pare ko yun na to. Magandang tanghali po sa Lord Double J. Uy, thank you. Ayan. Yun nga, sinasabi nga natin dito, dahil 4 na milyon na nga, nakakalungkot. Pero, wag lang tayong panghinaan ng loob. Wag lang tayong susuko. Kapit-kapit tayo, tulong-tulong tayo, malalampasan din natin to. At isang malaking hamon sa atin to na sa pagsisimula, pare-pare tayong mag-uumpisa. Wala naman pong umakyat ng andong kaagad eh. Pare-pare tayo magsisimula na hahakbang mula sa baba, sa akyat. Sino man ang matalisod, lahat ng nasa likuran, nasa likuran, ng natalisod, tulungan natin kayo. Ganun lang. Sa ngayon, ang gawin natin na gamitin natin yung tinatawag na kasabihan, ang gamot sa mga taong nakakalimot, paalala. Huwag nating ipairal sa sarili natin na bahala ka dyan, problema mo yan. Hindi yun eh. Yun lang yung simple logic lang na nagkaroon siya, nahawa siya, ayun na. Lalong tatagal ang pagbagsak. Sa pagbagsak natin, lalong tatagal para tayo makaahon. Di ba ba? In fairness naman, for our government, ginagawa naman lahat ng mga paraan. Marami lang talagang mga hindi may iwasan na yung, sabi nga sa 100 ginawa mong kabutihan, isang pagkakamali mo, wipe out lahat yan. Di ba ba? At dahil meron na lang po tayo nalalabing 6 na minuto para sa ganap na pagtatapos ng ating programa Ratsada Balita ni Double J, dito pa rin sa ating Pilang Broad Dreamcast Communicator. Kwentuhan na lang tayo. Total na ibigay ko na lahat ng mga. Yan po ang buod ng ating mga balita ngayong araw ng Webes. At siyempre, March 10 sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at maging anibersaryo. Maligayang bati po ang pagbati mula sa ating Himpilang Broad Streamcast Communicator sa pamagitan ng ating programa Ratsada Balita ni Double J. At unahin ko na maraming salamat. Di pa ako nagpapaalam at thank you lang ako. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Mula kay Barry Barrera, ganda ng boses niyan. Luis Del Rosario, ganda ng programa niyan. At kay Melito Delio Militante, ang one of our tapan at saka isang magaling magbigay ng mga komento na sasagot mismo ang ating mga kasama rito sa ating programa at dito sa mga sumusubaybay. Ganoon na rin kay Christopher De Los Santos, isa rin sa mga ating mga top commenter at Josephine Roquero. Ayan, sa ating kasama na si Lilian Gabriel, ang ating muse, at maging si Melda Nagisaram. Luis Del Rosario Tel Maylagan. Ayan. At sa lahat-lahat pa ng ating taga-subaybay dito sa ating programa, si Monsignor Roland Duigan. Yan. Dito sa ating programa Ratsada Balita
ni Double J. Ayan. At yun lang. Pinakamagandang magagawa natin sa kasalukuyan. Hindi tayo pwede magkibit balikat na parang gano'n lang na. Gano'n. Yun lang paglaban natin ng Hilas 1. Magtulong-tulungan na lang tayo. May makita tayo ng mga pasaway. Kung kinakailangan, magalit na siya kung magagalit siya. Talagang gano'n na siya. Kung kinakailangan ipahuli na po natin. At paalala lang din sa ating mga talagang sobrang titigas ng ulo, damihan nyo na lang pera nyo. Kung gaano para karami yung pera nyo naiipon, dalhin nyo na lang, ilagay nyo sa bulsa nyo. Dahil sa araw-araw, minuto, titikitan at titikitan kayo. Hindi nyo po pwede ipakiusap yan. Yan. At dun sa atin ng mga kababayan, ng mga talagang sobrang tigas ng ulo, simple lang po. Hindi nyo kaya magsuot ng face mask o face shield. Ito lang po ang pinaka maitutulong ko sa inyo. Ibibigay ko po ang number ko on live at pagkatapos text nyo lang po ako. Pupuntahan ko kung nasan kayo. Dadalang ko kayo ng face shield at face mask. Ako magsusuot. Yan po. Kasi karamihan, kadalasan na nagiging alibay eh. Ay, sorry, nakalimutan ko. Yan ang base ng sabi natin eh. No? Kasi sakahirap magsuot. May ganyan. Ito po ang number ko. Take note pa, doon sa mga matitigas sa ulo. At sa ating mga taga-subaybay naman, pwede nyo rin ibigay sa kanila para ituro nyo sa kanila na sabihan ako. Ako po ang magsusuot ng inyong face mask at face shield kung mga tinatamad kayo. Ito po number ko, 0956-889-0463. Just text me. Pupuntahan ko po kayo kung nasan kaya. Yan lang po may tutulong ko sa inyo sa mga matitigas sa ulo. At sabi naman itong ating ilang pang Luis Del Rosario, see you tomorrow, Macho Guapitos. Mula naman kay Mon Santos. Yan, si Mon Santos. Ang dati po kasama natin na taga-journal. Sabi niya, good PM, mabuhay ka, Double J. Thank you, Mon. At tawag ka sa akin mamaya. Sabi ni Josephine Roquera, God bless po, see you tomorrow. Sino ang advantage ngayong panahon ng pandemya? Siya na dyan ang bansang North Korea kasi di basta-basta makakapasok ang taga-ibang bansa sa kanilang bansa. Sila ang mahawaan ng virus na din basta-basta makakalabas. Yan po. Sabi naman ni partner ni Romy Caltuason, sabi naman, yes partner, good afternoon. Okay. At wala na po tayong oras. Meron pa, isang minuto. Ayan, tama sinasabi mo, Rodelio Militante, tama ka dyan. Yan, ha. At kay Romy Caltuason, yan, sisunod na ang programa mo. Yan, sabi ni Josephine, see you tomorrow. At kay Mo Santos. Anyway, ang laging kataga, iniiwanan yung lingkod para po sa inyo lahat. Lalo na sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga followers at televiewers. Dito sa ating programa, Ratsada Balita ni Double J. God is always on our side. Wala po siya sa harap. At wala na rin po siya sa likod natin. Wala po. Lagi siya nasa tabi natin. Kaya, keep faith. Ha? Yan po ang isa sa ating tutulong for the rest of our life. Yan pa. Bukas, magkita-kita at magkapanoran muli tayo dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Hindi ko po programa natin. Dito pa rin sa pamamagitan nating Pilam Broad Streamcast Communicator. Muli, magandang tanghali at welcome to new afternoon. Ito po yung unang oras ng pagpasok ng hapon eh. Kaya, magandang hapon. Bye. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.